Sa mundo ng spirituality, meron po tayong dalawang uri ng enerhiya, isang positive energy at isang negative energy. So, ngayon, i-share ko po sa inyo kung ano ba ang negative energy. So, ang negative energy is a world of darkness. Dahil po, darkness is absence of light. Wala pong liwanag sa mundo ng darkness. Kapag walang liwanag, madilim po yun. Kaya hindi abot ng liwanag ang mundo ng darkness. Yun po ay dry land. Yun po yung lugar na lifeless. Walang nabubuhay po doon. Dahil bago mabuhay ang isang tanim, kailangan niya po ng natural resources. Yung sunlight, tubig, ganun. So, hindi po nabubuhay yung mga tanim sa lugar ng darkness dahil nga madilim doon. And sa energy, sa negative world, meron po yan mga negative spirit din po. So yan po sila ay ano po yan sila, parang pinarusahan ni God noong unang panahon na nahulog sila sa mundo ng mga tao. So yan po sila ay kung meron po tayong elements kasi, mayroong mga negative elements, may mga positive elements. So, yan po, ang pinagmulan po nila yan ay paras nilang mga falling angel. Pero yung iba kasi, masama talaga yung budhi. Kaya nung nakarating sila sa mundo ng tao, ang ginawa po nila is, parang ang tao kasi parang instrumento lamang na ginamit nila ang tao para gumawa ng hindi maganda. Para siyang na-hypnotize niya yung physical human body ng isang tao at ang tao ay gagawa ng masama. So kapag ang tao ay isang masamang tao, dahil po bilang tao kasi yung ating iniisip, our thoughts, yung iniisip natin, yung words natin, yung ginagawa natin, lahat po yan ay nagpo-produce ng enerhiya. Naglalabas tayo ng enerhiya. So kapag ang isang tao ay isang masama, ano po ba ang ginagawa niya? Dahil po imbalance yung mental and emotional feelings ng tao kapag siya ay masama. Ibig sabihin po, sarado ang kanyang puso at ang gumagana lamang sa kanya ay ang kanyang pag-iisip. Sa mind ng tao, andyan yung ego and pride ng isang tao. Kung bakit imbalance nga, mentally, emotionally imbalance, tabingi kung mag-isip. Yan po yung nagkukos ng negative energy. Kung bakit ang tao nakakaramdam ng galit. Kapag galit ang tao, madami na po yan naiisip na hindi maganda sa kapwa at sa sarili. Kapag ang tao ay nagsiselos, di ba nakakagawa din po siya ng hindi maganda sa kapwa. Di ba sa Ten Commandments, bilin ni God, wag dapat ang tao makakaramdam ng selos, hindi dapat makakaramdam ng selos. Yun yung bilin ni God sa Ten Commandments. So kapag ang tao, kung i-realize natin individually sa 3D mind consciousness, ano pang nagaganap doon? Ang tao na nakakaramdam ng inggit o silos, kaya niyang pumatay ng tao dahil doon sa galit niya. Dahil parang kapag hindi kasi gumagana ang puso ng tao, yung emosyon niya ang nagko-control sa katawan niya. Ganon po yun. Kasi kapag ang puso mo ay gumagana, ikaw ang magkocontrol sa sarili mong emosyon. Ganon po yun. Reverse lang kasi yun, yung puso at saka isipan natin. But iba kasi yung gawain ng tao kapag imbalance po siya. Kung bakit siya napupunta sa negative world o bakit siya nakaka-create ng negative energy. So, ang tao na imbalance ang kanyang yung mental niya, yung pag-iisip niya at ang kanyang pakiramdam ay lahat ng naiisip niya hindi maganda. Kapag ang tao may galit, may inggit sa puso niya,
hindi maganda yung pakiramdam nun. May depression, may stress. So kapag ang tao nai-stress, apektado po yung mental health and yung physical health niya. Kasi the way niya nga mag-isip. Negative siya mag-isip, kaya negative din ang ginagawa niya sa katawan niya. Pinapahirapan niya yung sarili niya, mentally and emotionally, pati yung katawan niya damay pa. So kapag ang tao ay namatay, ang mangyayari naman po doon sa kaluluwa niya ay kung ano yung nararamdaman mo dito sa physical world nung nabubuhay ka. Kasi yung file of energy kasi yan, nakatambak yan. Mula sa past life mo, bago ka man na-incarnate dito, may dala-dala mo na yung file na yun, yung tambak ng enerhiya na yun. Yung mga unfinished business ng nakaraan mo. Yun, naka-file yun. Tapos, dinagdagan mo pa nung nabuhay ka na dito. Dahil nga, hindi ka nagkaroon ng proper repentance kung bakit hindi mo na-realize yung tama at mali sa buhay mo. Dahil ang mataas doon ay ang pride and ego mo at dahil dyan sarado ang puso mo. So one reason na bakit nagsasara ang puso din ng isang individual na tao ay dahil po sa mga sa desire niya po, sa physical needs niya, sa mga kagustuhan niya, yung mga kagustuhan kasi ng tao na gumagana ang kanyang ego and pride or sarado yung puso niya is mga makamundong yaman ng mundo. At dahil sa hinahangad niya na yaman ng mundo, hindi siya makontento. Wala siyang satisfaction sa sarili niya kung bakit the more and more yung hangarin niya. At dahil dyan sa paghangad niya ng sobra kung bakit nakakagawa siya ng hindi maganda sa kapwa. Dahil ang pinahalagahan niya ay ang mga makamundong bagay. So, ganyan ang dahilan kung bakit naging masama ang tao. At dahil nga negative ka, kapag ang isang individual na tao ay negative, kapag namatay na po siya, yung soul niya ay pupunta sa darkness. The world na lifeless. Walang buhay na mundo. So kapag pupunta ka na doon, walang liwanag doon. Dark nga po. Kaya ang mararamdaman mo doon ay suffering and pain. Kung anong sakit at hirap ang dinanas mo nung nabubuhay ka, araw-araw mo daranasin yung ganong kasakit. Walang pahinga. Ang bigat-bigat nun sa pakiramdam at ang sakit-sakit. Isipin mo na lang na lahat ng mga, yung iniiyakan mo dito sa physical world, lahat nun. Di ba masakit na nga po na may katawan ka pa? Habang may buhay ka pa, may pag-asa ka pang magbago. Pero kapag namatay ka na, wala ka ng pag-asang magbago, kundi pagdusahan mo lahat ng ginawa mong kasalanan. Pagdusahan mo sa kabilang mundo. Ganon kasi si Satanas kasi. Napaka-wise niya din, di ba? Isipin mo ganito yung ginagawa niya sa tao. Uto-utuhin ka niya. Temptation, di ba yun? Uto-utuhin ka lang niya na, ibigay ko sa'yo lahat ng yaman ng mundo. Kapag ang tao naman ay sobra ang hangarin, nakalimutan yung pag-ibig at hinangad na lang yung mga material things. Kaya nga maraming tao na makasalanan sa 3D mind consciousness dahil walang unity. Puro na lang, parang pinalagahan talaga nila kasi nakikita lang nila puro material things eh. Hindi nakalimutan nila ang tunay na halaga ng pag-ibig. Kung bakit, pag namatay ka na, syempre, kukunin na yun ni Satanas yung spirit mo at papahirapan ka doon. Parang kung buhay ka pa, di ba, buhay ka, utu-utuhin ka niya, gawin ka niyang temptation, kagaya niyan. Kapag ang tao ay galit, tapos utu-utuhin ka lang niya, di ba, bigyan ka niya ng hatred, yung masamang enerhiya na doon ka, parang
pansamantala kasi parang i-hypnotize ka niya, tapos sa sobrang galit mo, gumawa ka ng hindi maganda. Kasi nga, ang ang mental and emotional mo, imbalance siya. Hindi ka nakakapag-isip ng maayos. So, kung ano lang yung iniisip mo, yun lang talaga ginagawa mo. Walang connection yun sa puso ng tao, Kung bakit, yung nakagawa ka ng hindi maganda, halimbawa, sa sobrang galit mo, nakapatay ka. At the end, kasalanan mo pa rin nun. Pagkatapos nun, sa physical world na to, meron po tayong mga, kumbaga, iba ang hatol ni God, iba yung judgment ni God, iba yung judgment din dito sa mundong ito, di ba? Ay, sa mundo ng mga tao, may sarili din po tayong batas. Ganon. So, kumbaga, syempre makukulong ka doon. So, pagdusahan mo na nga yung isang pagkakamali mo lang, pagdusahan mo habang buhay. Di ba po mahirap yun sa isang tao na nakakulong. Dahil lang sa galit, kinitil ang buhay ng kapwa-tao. Which is, mali po yun. Hindi yun dapat ganun. Dahil sa tao kasi, bilang tao, mahalaga po ang buhay. Dahil, kumbaga, each of us, different soul, mabubuhay tayo as human, once lang tayo mabubuhay sa the same na katawan, sa katawan na to. Kung mabuhay man tayo sa susunod, is different body na yon, tapos iba na yung pamilya mo. Kaya, kailangan natin i-cherish yung moment time natin, yung family natin in this present time. Kung bakit ang buhay ay mahalaga. Kaysa sa mga material things, number one talaga dapat priority na makita ng tao ay ang halaga ng buhay. Para matuto din tayo magpahalaga ng buhay ng kapwa-tao natin. So, sa darkness, kapag doon na tayo, balik tayo doon, kapag namatay ka na, yun, kukunin ni Satanas yung soul mo, tapos papahirapan ka niya. Di ba uto-uto lang? Sino ba talaga yung nagpapahirap sa atin? Tayo, as individual human. Dahil po tayo po gumagawa individually ng mga kasalanan natin, tayo po ang nag-isip, tayo ang nagsabi, tayo ang gumawa. So, each of us individually ay tayo ang gumawa ng sarili nating kasalanan, kung bakit each of us individually, tayo lang din may karapatan na burahin lahat ng kasalanan natin na nagawa by doing a forgiveness. Kung bakit mahalaga ang repentance para ma-illuminate mo lahat ng pagkakamali mo one by one. Kailangan mo yun i-recognize and kailangan mo tanggapin na nagkamali ka. And ask God for forgiveness and forgive yourself to learn a lesson in every mistake na nagawa mo. Dahil kung hindi ka marunong gumawa nun at pairalin mo yung pride and ego mo, darating ang araw, ikaw pa rin ang magdusa individually. Walang nakakaalam kung anong nangyari sa buhay mo, kundi ikaw lang. Ikaw lang nakakaalam ng buong katotohanan sa buhay mo. Kaya ikaw lang ang magliligtas sa sarili mo. Kaya yun po ang mundo ni Satanas, lifeless po siya. Kaya each of us individually, kailangan natin ma-realize yung tama at mali. Kasi ang pagbabago ng tao dapat bukal sa kalooban mo, dahil kahit gaano pa kasama ang isang tao, basta bukal ang kanyang pagbabago sa sarili niya, ay magbabago po siya. Dahil ang darkness po is absence of light. Kung bakit sa tao, ang bawat pagsisinungaling at kamalian natin as individual human, pag naitatama mo yan, you will see the light. At ang katumbas kasi ng liwanag ay ang katotohanan. Kung bakit kailangan mo magpakatotoo sa sarili mo, individually.
to achieve the enlightenment of your body and soul. Ang tanong ko, sino bang nakakaalam ng buong katotohanan na nangyari sa buhay mo? Diba ikaw lang? We are individual human na gumawa ng sarili nating kasalanan, kung bakit we are individual human also na may kakayahan na iligtas ang ating sariling kaluluwa at physical human body. Tayo po ang gagawa nun, hindi ibang tao. Kasi sa energy healing, cleansing, pansamantala lang po yan. Hanggat hindi mo nare-recognize yung mga mali mo, you will keep repeating the same mistake again and again. Dahil nirecognize yung pagkakamali mo, dahil hindi mo alam na mali pala yun, kung bakit inuulit-ulit mo ang pagkakamali na magkapareho. Kung bakit, sino ba inututo mo? Sarili mo, di ba? Hindi ibang tao, kundi sarili mo. At hindi mo maluloko din si God dahil you produce an wrong energy. Kung negative energy ang pinoproduce mo, edi pupunta yun sa ibang mundo at hindi yun pupunta kay God. So, paano ka ni God matutulungan? Ang tulong, kapag you produce a negative energy, then the negative world will return to you lahat ng mga ginagawa mo. O, diba? Tapos kung babalik sa'yo hindi maganda, magre-reklamo ka, yun ang hiniling mo. That is what you call, yan yung minamanifest mo, dinadasal mo, yan ang ginawa mo, kaya babalik sa'yo lahat ng ginawa mong hindi maganda. Kung bakit kinakailangan talaga mag-repentance dahil that will happen sa law of attraction. Every time, kung ano ang ginawa mo ay babalik sa'yo. Sa tamang oras at panahon, babalik yan sa'yo. Kung bakit each individual human, kailangan nyo po talaga mag-repentance. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, ito lang yung paraan kasi na ma-realize nyo yung tama at mali sa buhay nyo. Para magkaroon kayo ng self-realization. And dahil nga sa negative world, mind po, ego and pride yung umiiral dahil sarado ang puso. So, para buksan ang puso, kailangan mo i-empty yung thoughts mo and you open your heart. Kasi mabubuksan mo lang ang puso mo sa oras na ikaw ay nasa mapayapang pag-iisip. Kung wala kang mapayapang pag-iisip, yung heart mo is closed. Ganun po yun. Kaya doon ka na lang mag-base sa kung anong inaiisip mo. Sa mind mo na lang ka nag-base o sa surface kung bakit. Sa 3D mind consciousness, may judgmental. Andun yung judgmental ka pagtingin mo sa tao, ginajudge mo na agad. Ganun. May separation doon at walang unity doon. At yung love kasi sa 3D mind consciousness is nasa surface lang yung basihan. Kung bakit ganun sa 3D mind consciousness at that time, yung malaki yung percentage na hina-harvest doon is yung negative world. So, as we are from 3D to 5th density of human consciousness, isang rotation po yan ng mundo. Kaya, kailangan talaga ng tao na magbago dahil once na the light, kapag ang negative energy or negative spirit pupunta sa bundo ng liwanag, nai-illuminate po yan sila. Kumbaga, vanish talaga yun. Pero once na magbago ang isang tao na masama, makakasurvive po siya sa liwanag. Kaya repentance lang ang hilingin ko at matuto kayong mag-forgive. Ganun lang po yung paraan para makita nyo ang buong katotohanan. Dahil the truth, ang pagiging honest mo sa sarili mo at ang buong katotohanan sa mga salita mo ang magliligtas sa iyo. That was the only way, diyan lang po yung paraan para ma-align mo yung sarili mo sa liwanag. Dahil ang liwanag is represent sa katotohanan. Ganun po yan. Kaya magpaka-honest po kayong lahat.
That's the only way na paraan para mailigtas niyo yung sarili niyo from the darkness.